bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nasuya si Hari sa ginhimo ni Archie sa iya nga pagpakaon sang asin. Gani nagbalik ini sa hotel para nga magpabilaw. Apang sang nakita sini si Kashmir, nagliwat ang iya pamatod. Diri sini nga bahin, mapadayo na nga kun pagsaysay diri sa Provincial Jail. Interviewon kong bugos nga pamilya ni Mrs. Charming. Nga, sino ba lang bisitang maabot? Ang anak ni Mrs. Charming nga si Sarah. Ang iyanak nga si Andrew, kag ang duha ka anak nga si John kag si Twinkle. Sino ba gid? Araman ang hinablos ni Mrs. Charming nga si Mark Charming. Maupod ako sa imo. Okay. Pero magpungko ka lang sa higad ha. Kag kiputon mong baba mo. Hindi ko na kamo pagpamangkuton sang inyong ngalan kag address. Ari na dito na ang mga inasa akong listahan. Ikaw ang una, Andrew. Suno sa imo nagatrabaho ka sa syudad? Diyan ka sa nagligad ni si Mana. Suno sa imo ara ka lang sa imo opisina? Kasi mag-abot ang reunion sang nagligad ni si Mana, nag-abot ka man diri. Ano ang inyo ginhambalan sang adlaw nga to? Ginambalan na mo na natungod sa iya katapusan nga panagubilin. Mahapos malahang po ng gusto niya. Katunga akon, kang katunga, iyan ni Sarah. May nahadlukan ba lang imo, Iloy? Ha? Wala Nakasugilanon ka bala sang isa ka babae nga ginatawag kay Aisa? Sang ari ka diri? Oo. Isa sa kakabulig diri. Nasugo ko to sa gani nga hatagan ako sa kape kung ano pa dira. Anong oras siya naghalin diri sa Kastilyo? Wala lang ako makaibalo. Pero basi si Sarah nakaibalo kay siyang unang nakalabot diri sa amon. Nakasiguro ka nga wala ka sang nahibalan nga tao nga among nahadlukan sang Iloy mo? Wala. Butig ko ng tao ngayon eh. Okay. Pakadto adre ang asawa mo. Nagpungkos sa atubang ni Lunilo. Bah, nagsakang yapalda sa paa. Kagitaw ng yapante. Kang ang blouse niya, manipis kayo. Kitaw ginang dua ka ubas nga nagatsundo. Nabatian ko pang panagitlo ni Lunilo ba? Wala siya bra. Proud gid sa iya boobs ba? Ay, basi kung mapatay sa katugnaw? Kung hindi niya ina pagtabunan? Mrs. Charming. Tawagan ako kay. Sa ano mo nakilalang bana mo?
Sa makatapos ako sa ngapang pagtuon, nagtrabaho ako bilang stewardess. Nakilala kong akong bana sa nasakay siya sa eroplano na natrabahuan ko. Sang tiyon nga to, nagapakato siya sa isa ka rasyon. Agad mang tambong sa conference na may labot sa ilang business. Luyag ko nga magpaminsar ka sang Mayo, Kylie. May natabo bala sa inyo reunion nga naghatag sang hindi mayo nga mudo sa kay Mrs. Charming? At hagon na itong inihan. Ang akong ugangan, masami nga naghahatag sang malaing nga modo sa iban nga tao. Hindi kay siya ang naghahatag sang malaing nga modo. Sino naghatag sa iya sang malain nga mudo? Tanan kami. Ang akong bana nga si Andrew. Wala matamaan. Kitimprano pa siya maghalin na magpangita sang trabaho. Ginatawag niya ako nga insect na nagatapik sa akong bana. Akig man siya kay Sarah. Kay wala sang trabaho si Sarah. Nagakinahanglan ini sang kwarta. Ginatawag niya ang akong anak kasi Twinkle, sang twinkle ikratan. Ginatawag ba niyang inspektor ang iyang manak na si Mark? Nga inspektor, kay wala inisang obra? Ginhambalan pa niya nga magtrabaho sa post office bilang manugbilak sang stamp sa nagapadala sang sulat. Ginhambalan man niya si Mark nga hindi na lang magkadto diri, kay wala siya madala sa palanublion. Kilala mo bala si Aisa? Kabulig siya diri. Ginasugo siya nga dalan sang kape o kung ano pa dira. Gaganong pagkabig ni Mrs. Charming kay Aisa? Ginakabig niya ini nga ulipon. Ambot ko na ang nagagwanta man ang babae nga to diri. Matahom ang babae nga to. Siguro, naisa sa iyang akon ugangan. Mahisaon nga babae ang tigkulang nga to eh. Akig ako sa iya. Apang, hindi ako ang nagpatay sa iya. Kung mo sina, madamo siya sang gininsultuhan, kagpatod nga madamo ang kaaway, nga mo naghandom sa pagpatay sa iya. Wala man sila nagpangisog na magtilaw sina. Kay ti, nadlock man sila, nga di makabaton sang pananublion. Sino ang bana ni Mrs. Charming? Si Bert Charming, isa man ka negosyante. Kasano lang siya mapatay? Sang mga 2 ka tuig pa lang si Sarah. Anong iyagin kamatyan? Heart attack? Sa iya ta na naghalin ang kwarta ni Mrs. Charming. Bueno. Pero ang mambal ko lang, ginadilian ka mo nga makagwa sa pungsod. Ipatawag lang ka mo liwat, agod o si Sao. Dito kami nag-a-start sa syudad. May maid kaming stay-in. Pwede mo siya mapamangkot. Thank you. Pagkatuwa diri si Mark. Base sa pagpangusisa sang mga pulis, si Mrs. Charming madamo gali sa mga tawo nga nagalain ang buot sa iya, tungod sa iya malain nga pagpamatasan. Kag pati si Kylie, hindi man maayuhay sang iya ugagan, sa pagpadayon ko pagid. Anong punto sang imo pamangkot? Naisipan ko lang, nga basi may nabatian si Aisa sa pagamalanay nila. Kaga mahimo nga gamiton ini, agud i-blackmail sila ni Mrs. Charming. Sano mataboy na kay napatay una si Aisa o galing si Mrs. Charming? Marvin, si Mark ang may dako ng motibo. Agod patyon siya. Ayun ang abogado. Pasod lang siya. Ako si Atty. Solis. Sang Gulim and Gulim Law Office.
Anong kondisyon sa katapusan nga panagubili ni Mrs. Charming? Ang kabugusan sini. Well, ang building stocks kag shares malapit sa 25 million. Kag paano yung naging bilin? 50% sa iya ni Andrew. Kag 35% kisala. Ang 15% sa kay Mark. Nakaibalo ka pala nga nagplano si Mrs. Charming maghimos ang bag-o nga will? Nga nagabilin sang iya manggad kay Sarah kag kay Andrew lang? Wala. Amo pa lang ako makabati sila. Partner, nagalibog ang ulo ko. Bahin sa 25% gina nga kwarta. Pero kung amo sina nga si Berto Charming, isa sa dako nga pinanser, dutay pa nga kantidad, hindi ba? Amo pa lang inang sangtion nga mapatay si... Baisugid ako sa inyo. Ba? Si Saray na? Ay. Luyag kong nadakpo ninyo si Mark Subong. Siya ang kriminal. Ba? May ebidensya ka ba dira? Wala. Apang may dako nga rason. Bangod sa iya, islan kung tani isang amon iloy ang katapusan niya nga panagubilin. Magpungko ka, Mrs. Sino ganing apelido mo? Hindi bala Bergantin? Oo. Pero naka-divorce na kami. Diyan ka sang nagligad niya si Mana. Ato sa syudad, nagapangita sang obra. Dito ako nagadayon sa Three Sisters Pension House. Siguro akigagid sa iloy mo tugugin pahalin kaniya. Nga nakasiling kasi na. Palangga ako sang akon iloy. Pero gusto ko lang nga mangin independent. Nabatian ko sang ginhambalan kaniya sa malain, gininagalin ka sa balay ninyo. Natural lang ina. Wala sang bisan sino, nga hindi mangaki kung ginapalaya siya. Mas maayo gid nga masti kita sa kamaturan. Bangod sina, napilitan ka nga magpangita sang obra. Anong obra mo sang nagtrabaho ka? Nagpamana ako sang timprano. Kag nagdiborsyo kami dayon. Kaginbasol mong imo iloy sa diborsyo ngay na? Ano ba lang natabo? May affair ako. Apang madali lang ato. Ginsugiran sang akon niloy ang akon bana nga si Alan. Nga wala ako sang trabaho. Gani ko mo ang akon iloy ang may sala kung na nga ginbulagan ako ni Alan. Naakig siya sa akon. Kag sa akon anak. Kagrason balay na? Agod niya makakomiter ka sa murder? Oh, sa akon kaugalingon niya iloy? Ano ka? Estupido? Kagang bahay naman si Maid. Nga nga nakilala siya sa ngalan niya Isa. May ara bla sa butang na batian halin sa imo iloy. Kaginhimo niya nga gamiton agod nga i-blackmail ang iloy mo? Wala. Apang naghahatag siya sa amon sang problema. Nagapa-flirt siya kay Andrew kag Mark. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!